asawa niya. Para siya nababaliw. Huwag mo siyang intindihin. Kumapit ka lang sa akin. Tommy! Nako, nahuli niya rin ako. Ano pang ginagawa mo dyan? May hinahanap lang ako. Kanina ka pa dyan hanap ng hanap. Kulang na lang baliktarin mo ang bahay. May nakita ba kayong botelya rito na puti ang takip? Akala talaga ninyo makakatakas kayong lahat? Hindi ko hahayaan yon! Tumahimik ka! Tayo ang magtuos, pangit na halimaw! Magandang araw po, Hukom, at sa lahat ng nakikinig sa channel ninyo. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Paula. Itong karanasan ko ang nagmulat sa akin na hindi lang pala tayo ang nilikha sa mundong ito. Mayroong mga bagay na hindi mo akalaing mangyayari sa iyo sa di inaasahang pagkakataon. Alam mo kasi, Hukom, meron akong pinsan na nagpanggap na albularyo. Dahil sa kanyang kapusukan, mali ang gamot na naibigay niya at imbis na gumaling ay naging aswang ang kanyang ginamot. Ang dami naming pinagdaanan para lang maitama ang kanyang pagkakamali. At ngayon, ikukwento namin ang aming karanasan nang umuwi ako sa kanilang probinsya. Anak, malapit na tayo sa lugar namin. Mag-ayos ka na para mabilis tayong makababa. Kanina pa po ako nakaayos, Ma. Tingnan mo, ang ganda-ganda ko, oh. Baliw. Ang ibig kong sabihin, maghanda ka na at malapit na tayong bumaba. Hindi ka talaga nag-iisip. Puro ka kasi makeup. Si Mama naman eh. Ito na nga lang po ang bisyo ko. Nagagalit pa kayo. Hindi ko nga po kayo pinapakialaman sa mga bisyo nyo eh. Sana naman ay makalaro ako ng bingo o kaya baraha. Matagal na akong hindi nakakauwi sa probinsya namin eh. Marami na sigurong nagbago. Mama naman eh. Tuturuan mo pang magbisyo ang mga tao ron. Anong gusto mong ituro ko? Pagme-makeup? Ang ibig ko pong sabihin, huwag mo na pong turuan ng mga taga-islan na magsugal. Hindi sugal ang pagbibingo. Nagiging sugal lang yun kapag may perang tinataya. Libangan lang talaga ang bingo, anak. Ay naku, Diyos ko, Ma. Alam ko naman pong hindi ka makakatiis at sasamahan mo yan ng pera. Kilala kita. Hinuhusgahan mo ba ako? Nanay mo ako, ha? Hindi ka dapat ganyan. Kung hindi mo nakuha ang mukha mo sa akin, pangit ka sana. Pangit kaya ng tatay mo. Oo na po. Nagpapasalamat na, Ma. Huwag niyo na pong idamay si Papa dito. Ganyan na ba talaga ang turing mo sa akin? Parang pinapalabas mo na pabaya akong ina. Kahit kailan hindi kita pinabayaan. Tandaan mo yan, ha? Ma, wala po akong sinasabing ganyan. Hindi ko po kayo inaaway, ha? Sorry na, Ma. Baka itong pag-uwi natin sa probinsya, isumbat mo pa, ha? Hindi ko hiniling nadalhin mo ako rito. Si Mama naman kung saan-saan na po napunta ang kwento. Ay, pambihira. O sige na, hindi ko na po kayo sasawayin sa libangan nyo. Kahit naman pigilan ko po kayo, nauna na po ninyong ilagay sa bagahe ang bingo cards at mga panantos mo. Sabihin mo lang, anak, kung napapagod ka na sa akin. Iwanan mo na lang ako rito sa probinsya at huwag mo akong padalhan. Hindi naman ako magugutom dito. Kaya ko mabuhay sa mundo. Mama, iiwan ko ba kayo rito? Bakasyon lang po ang pinunta natin. Susulitin ko lang po ang vacation leave ko. Pabihira naman. Mag-relax nga lang po kayo. Lumayo po kayo sa negative vibes. Dapat ang buhay natin puno lang ng rainbows and butterflies. Ganun, positive lang. Bibigyan kita ng puhunan. Huwag ka na magdrama dyan, ha? Pasensya ka na, anak, kung pabigat ako sa iyo, ha? Mabuti pang kunin na ako ni Lord at sunduin ang tatay mo. Ma naman, wag mong sabihin yan. Sige ka, walang bingo sa langit. Biro lang yon. Hindi na, titigil na ako. Tumigil na si Mama nang sabihin ko yun. Kung minsan napapaisip ako, ano bang mahirap? Magpalaki ng anak o magpalaki ng magulang? Base sa karanasan ko, mahirap magpalaki ng magulang.
Kasi tipikal sa kanilang isipin na palagi sila ang tama at masyado silang madamdamin kapag nakapagsabi ka ng mga salita kahit iba naman ang gusto mong ipunto. Gaya na lang ng pagsaway ko sa kanya sa paglalaro ng bingo. Ay nako, kung saan-saan na napunta yung kwento namin, pambihira talaga. Ganun pa man, mahal na mahal ko si Mama at hindi ko siya iiwan kahit makailang laro pa siya ng bingo. Kaya nga tinupad ko ang hiling niyang umuwi kami sa probinsya para makita ang nag-iisa niyang kapatid na si Tito Rob. Ay, nandito na tayo. Ay, naku, naiiyak ako. Sobrang tagal ko nang hindi nakauwi rito. Ang dami nang nagbago. Wow, Mama! Ang ganda nga rito. Tingnan po ninyo, yung tubig sa ilog dumadaloy papunta sa dagat. Tapos itong tulay parang pagitan nilang dalawa. Sa kaliwa, dagat. Sa kanan naman, ilog. Hindi lang yan, anak. Malinis pa ang tubig niyan. O tingnan mo, kitang-kita ang mga bato sa ilog at maging sa dagat. Alam mo, Ma, mabuti dito tayo pumunta. Masarap tumambay dito tapos nakababad ang paa mo sa tubig dagat. Mabuti na lang nagdala ako ng magandang swimsuits. Nakikita mo ba ang mga malalaking bato na yun sa dulo, anak? Opo, ano po yung meron dyan? Diyan kami kumukuha ng inuming tubig. Bukal yan. Ha? Ano bang itsura yan, Paula? Malinis sa tubig na yan. Manamis-namis. Naku, sinabi ko sa iyo, baka hindi ka na umuwi kapag nagtagal ka rito. Kahit gusto ko, hindi naman po pwede. May trabaho ako sa Maynila, Ma, di ba? Ang sarap lang hapin ng simoy ng hangin. Ay, alika na, pumunta na tayo sa dati naming bahay. Saan po ba ang bahay niyo? Yung maliit na bundok, nakikita mo yon? Opo, Sa ibaba ng bundok na yan, yan ang bahay namin. Hukom, excited kaming naglakad papunta sa bahay nila. Napatingin pa ako sa likuran kung nasaan ang dagat. Ngayon lang din ako nakapunta rito kaya hindi ko talaga alam. Pinanganak na kasi ako sa Maynila. Kaunting gamit lang ang dala namin dahil 2 linggo lang ang leave ko. Hindi na rin kami nagpasundo sa tito ko dahil kabisado pa naman ni Mama ang daan pa uwi sa kanila. Natutuwa ako sa mga bahay. Kalahati kasi ay sementado samantalang ang kalahati ay gawa pa sa kahoy. Umakyat kami ng kaunti. Doon ko nakita ang poso sa daanan. Nakikita mo ba itong poso na ito? Naku, bata pa ako, nandyan na yan. Dito kami kumukuha ng tubig pangligo o kaya pangbanlaw. Napakarami namin kinukuhanan ng tubig dito. May bukal, ilog, balon at poso. Hindi ka mahihirapan dito. Pwede po ba yung panghilamos? Oo naman, bakit naman hindi? Sigurado po kayo? Parang nangangalawang na po yung pambomba, oh. Baka may mga bakterya na yan. Ay, ang arte ng batang ito. Akala mo talaga hindi galing sa probinsya ang nanay niya. Ay, maglakad ka na nga lang. Hindi naman po ako maarte, Ma. Tinatanong ko lang po talaga. Huwag mong ipaparinig yan sa mga tao rito at baka magalit sa'yo. Hindi po, Ma. Ay, nandito na tayo. Ay, sandali. Bakit walang tao? Tao po! Tao po! Ako na po ang kakatok, Ma. Tao po, Tito Rob! Tao po! Aba, bakit walang sumasagot? Alam naman nila ngayon tayo darating. May tao po yata, Ma. May naririnig akong kalusko sa 2nd floor, Parang nagpupukpok. Tao po! Rob! Nandito na kami! Ate Mirna, ikaw ba yan? Rob! Nasaan ka ba? Ay, nandito ako sa itaas. Ay, kumusta? Ay, Rob! Aba! Ang tanda mo na! Sandali lang ate ha. Tommy anak, nandyan na ang tita at ang pinsan mo. Pagbuksan mo ng pinto. Nandyan na po. Naku, hindi ko pa tapos ang pinto ng kwarto. Sandali lang po, bubuksan ko na po. Ayan na, Ma. Bubuksan na daw po. Hi, Tita Mirna. Hello, welcome back. Tommy, ikaw na ba talaga yan? Aba, ang laki mo na! Ilang taon ka na nga ulit? Ay, tita, 25 na po ako. Wala ka pang asawa? Si Tito naman, love life ko po kagad yung tinatanong. Pumasok po muna kayo. Tulungan ko na po kayo dyan sa mga maleta nyo. Ay, maraming salamat, iho. Teka, ikaw na ba yan, Paula? One and only, Kuya Tom! Uy, gumaganda ka na. Huli namin punta sa Maynila, 10 taon ka pa lang nun Tommy na lang itawag mo sa akin, pinapatanda mo ako
Sige na nga, Tommy. Kamusta naman kayo dito? Gumwapo ka na rin, ha? Sus, matagal na akong gwapo, no? Oh, akin na yung bagahe mo. Ako na magbubuhat. Maraming salamat. Ay, Ate Mirna! Araw! Ay, ate! Ay, naku, Rob! Ay, naku po, Ate Mirna! Rob! Ay, ate! Ah, Kaloka magkapatid na to. Para silang mga bata. Magkahawa kamay pa silang tumatalon at paikot-ikot. Masaya yan, ha? Pambihira, Rob! Abay, napapanot ka na! ikaw naman, ate. Kumukulubot ka na. Ay, loko ka talaga, ha? Ay, naku, sige, umupo muna kayo. Mano po, Tito Rob? Ay, naku po, kay ganda naman ang nag-iisa kong pamangkin. Siyempre po, Tito. Walang tapon sa lahi natin. Aba, totoo naman. Ay, naku, pasensya na kayo kung hindi namin kayo napagbuksan ng pinto kagad, ha? Inaayos kasi namin yung kwarto sa itaas. Nilagyan namin ng pinto para may privacy kayong mag-ina, ha? Nag-abala ka pa talaga, pwede naman tayong matulog sa sahig lahat. So, syempre, gusto ko komportable kayo rito. Minsan na nga lang kayo pumunta eh. Ah, Tito, maganda po pala rito sa inyo, no? Sinabi ko naman sa inyo na dumalo kayo rito. Kayo lang tong ayaw pumunta eh. Naging busy po ako sa trabaho pagkatapos kong gumraduate eh. Hayaan niyo po, taon-taon na kaming dadalaw. Ay, maganda yan. Huwag kang mag-alala ha. Sulit ang magiging bakasyon mo rito. Tama. Sasamahan kitang libutin ng lugar namin. Magsasawa ka na talaga. May boylet ba dito? Oy, Paula! Hanggang dito dinadala mo yung kaharutan mo. Si Mama naman, ikaw nga po nagdadala dito ng bingo cards eh. Ay, nako talaga. Matutuwa ang mga kaibigan mo niyan. Dito pa rin ba sila nakatira? May ilan na umalis na, pero may mga natira pa naman. Tama talagang nagdala ako ng pambingo. Ay, teka, wag mong sabihin, albularyo ka pa rin. Oh, Seryoso ka? Pinanindigan mo talaga ang pamana ni Lolo sa'yo. May mga napagaling ka naman ba, ha? oo naman ate. Magaling kaya akong albularyo. Tama po siya, Tita Mirna. Magaling po siya. Bala ko nga rin pong maging albularyo eh. Tinuturuan ko na nga si Tommy sa pag-aalbularyo. Kaya lang, marami pa siyang dapat matutuhan. Ilang taon na si Tommy. Hindi ba dapat alam na niya ang mga pamana ng Lolo sa'yo? Tita, nag-focus po kasi ako sa pag-aaral. Meron naman palang magandang dahilan. Maganda yan, Tommy. Pero mas gusto ko po talagang matuto ng pag-aalbularyo. Ha? Bakit naman? Kasi naniniwala akong may mga hindi maipaliwanag na sakit ang pwedeng dumapo sa isang tao. At kung wala ng albularyo, saan pa sila hihingin ng tulong? Hukom, nakakatawa na parehas silang may iisa lang na anak. At kami yun ni Tommy. Ang malungkot lang ay parehas din silang namatayan ng mga asawa. Ewan ko ba, ang weirdo ng pamilya namin. Pero mas na-weirdohan ako sa sinabi ni Tommy. Kahit nagtapos siya ng pag-aaral, mas gusto daw niyang maging albularyo. Gusto kong magtaray nang sabihin niya yon. Sa isip ko, sinayang niya lang yung pinag-aralan niya. Sabihin mo nga, sino pa bang naniniwala sa mga albularyo? Kung sa bagay, nasa probinsya nga pala ako. Hindi malabong naniniwala pa rin ang mga tao sa mga faith healer. Saglit kami nagpahinga at mga bandang hapon, sinamahan ako ni Tommy na mag-ikot-ikot at maligo sa dagat. Tuwang-tuwa ako, lalo na kapag may nakikita kaming mga mangingisdang nag-aalok sa amin ng mga paninda. Kanina pa tayo dito wala man lang ako makita na gwapo. Ako lang kasing gwapo dito eh. Nagbuhat ng bangko si Mang Tommy. Siyempre, alam nga naman bangko mo ang buhatin ko. Teka, sino yun? Yun ba? Si Gavin yan. May itsura Tayo nga, may itsura eh. Kadiri ka! Yan ang pangalawang pogi sa lugar namin. Ano, gusto mo makilala? Sandali, baka pangit ang itsura ko eh. Tingnan mo nga. Ayos na ba? Wala ba akong dumi sa mukha, ha? Wala. Ano ba naman kasi? Magsiswimming na nga lang, naka-makeup pa. Okay na yan, no? Ano ka ba? Wala ka ba talagang alam sa mundo? Kailangan ng makeup sa buhay ng tao, no? Ay, ewan ko sa inyo mga babae. Mas maganda pa rin yung simple lang. Sus! Wag mo nga akong patawanin. Papansinin niyo pa rin ba babaeng nagmamantika ang mukha? Syempre hindi, no? Ay, lalaki na naman ang mali. Halika na, papakilala na kita sa kanya. Sandali lang. Huwag mo akong kalad ka rin. Ano ba? Gavin, pre! Oh, ito pala Tommy. Musta? Musta naman ang negosyo mo? Ito, medyo matumal. Wala masyadong bumibili ng karne ng baboy eh. May kasama ka pala.
Hi! Hello. Parang ngayon lang kita nakita rito ah. Sino siya, Tommy? Siya si Paula, pinsan ko. Paula, si Gavin. Hello! Hello ulit. Pinapasyal ko siya rito sa lugar natin. 2 linggo sila rito ng tita ko. Ganun ba? Enjoy mo lang. Marami kang pwedeng puntahan dito, pati mga kuweba. Basta mag-iingat ka lang ha. Kasi kung minsan may mga mahirap puntahan o akyatin. Na-enjoy ko nga ang view eh. I love you! Ha? Huy, ano ka ba? Ibig kong sabihin, I love the view. Akala ko kung ano na eh. Mauna na ako sa inyo ha. Magagabi na kasi. Sige pre, ingat. Ingat ka ah. Baka mahulog ka sa akin. Huy, tigilan mo na nga yan, nakakahiya ka. Wala sa lahi natin ang easy to get ha. Hey, huwag ka nga masyadong makaluma. Kapag gusto mo, kunin mo. Kaya wala ka pang asawa eh. Kung makapagsalita, akala mo siya meron din. Ang gwapo niya. At saka, grabe, bato-bato ang katawan. Ay, ang harot ha. May asawa na ba yun? Sa pagkakaalam ko, wala. Pero huwag kang masyadong umasa ha. Balita ko, takot sa babae yun eh. Parang ikaw. Ano ako? Nakakahalata na ako sa iyo ha. Biro lang. Ikaw naman eh. Inaamin ko na nagwapuhan ako kay Gavin. Sinong hindi, gwapo naman talaga. Kayumanggi siya at pino ang kutis niya. Nahiya nga yung kutis ko eh. Gabi na nang umuwi kami sa bahay. Pilit akong tinatanong ni Tommy tungkol kay Gavin. Pero naiinis lang siya kaya naglolokohan kami sa daan. Pag uwi namin, wala sina mama at tito. Bago kami umalis kanina, sinabi nilang pupunta sila sa mga kaibigan ni mama. Pagdating namin ng bahay, may nakita kaming babae na tila naghihintay. Maganda siya, singkit ang mga mata, mahaba ang buhok, nakasuot ng dilaw na duster. Ang mga mata niya malamlam. Magandang gabi. Magandang gabi rin po. Sino ho sila? Dito po ba nakatira ang albularyo? Dito nga. Bakit? Kailangan ko ng tulong mo. Sumasakit kasi ang tiyan ko eh. Buntis ka ba? Oo. Uy, Tommy, paano mo nalamang buntis siya? Hindi naman malaki ang tiyan niya eh. Basta, alam ko lang. Baka pwede niyo akong tulungan. Sige na. Mabuti pa, pumasok ka muna. Dapat hindi ka gumagala sa gabi. Nagsadya lang talaga ako para magpagamot. Eto, upo ka muna. Maraming salamat. Uy, Tommy, anong ginagawa mo? Bakit mo siya pinapasok? Wala pa naman sila Tito Rob dito. Huwag ka nga maingay. Kaya kong pagalingin ng mga ganitong kaso. Anong pinag-uusapan nyo? Wala naman. Ako nga pala si Tommy at siya ang pinsan ko, si Paula. Ikinagagalak ko kayong makilala. Ako naman si Mika. Mika, ano palang may paglilingkod ko? May bumabagabag ba sa'yo? Kailangan ko ng proteksyon pati ng gamot. Sige, bago yan, pupulsahan muna kita ha? Anong ginagawa niya? Marunong ba talaga siya? Malakas at normal ang pintig ng puso ng sanggol sa sinapupunan mo. Salamat naman, pero kasi palagi kasing sumasakit ang tiyan ko eh. Excuse me, matanong ko lang, anong meron sa braso mo? Bakit parang may sinulid na kulay ginto ang nakatali sa'yo? Ha? Saan, Paula? Hindi mo ba nakikita? Ayun o, nasa kanang kamay niya, yung tali na singnipis ng sinulid, papunta at palabas ng bahay. Hindi yan ang pinunta ko rito. Gusto ko sana makakuha ng gamot para maibsan ang sakit ng tiyan ko, pati na rin pangontra sa mga aswang kapag lumalabas ako. Aswang? Meron pa bang aswang sa panahon ngayon? Nakakapagtaka. Sino ba ang albularyo sa inyo? Akong albularyo. Hoy, Tommy! Kung ganun, tulungan mo ko. Pasensya ka na sa pinsan ko ha. Galing kasi ang Maynila. Nagbakasyon lang yun dito. Sige, sandali lang ha. May pag-uusapan lang kami. Hoy, pambihira ka, Tommy. Anong ginagawa mo? Magtiwala ka lang sa akin. Kaya ko to. May mga tinuro sa akin si tatay kaya alam ko yan. Isusumbong talaga kita. Isang pasyente lang yan. Huwag mo na nga akong isumbong. Ikaw talaga, sige ka. Hindi kita ilalakad kay Gavin. Siguraduhin mo lang na hindi ka sasabit dyan, ha? Kaya ko nga to. Ano ka ba? Kinabahan man ako sa plano niya ay pinabayaan ko na lang. Kaya naman niya siguro yon. Hinihiling ko na lang na sana ay dumating si Tito para maabutan niya ang buntis. Natatakot kasi ako sa pasyente niya. Mabuti ba kung hindi buntis? Nagtatama ang tingin namin ng buntis habang ginagamot at pinauusukan siya.
Hindi ko alam kung para saan ang pausok ni Tommy. Napapatingin pa rin ako sa sinulid na nakikita ko sa kanya. Sinubukan kong sundan ito, pero paglabas ko, nakita kong paitaas siya sa bundok at parang walang katapusan. Mabuti na lang talaga may kuryente na sa lugar na ito. Kung hindi, matatakot talaga ako. Paula, Oh, pwede bang pakikuha ng mga gamot sa istante? Doon sa may dulo malapit sa palikuran. May istante ron na lalagyan ng gamot ni tatay. Kunin mo yung botelya na may puting takip. hindi ko naman alam yan eh. Sige na, kunin mo na nga lang. Bihira talaga tong lalaking to. Dinamay niya ako sa kalukuhan niya. Kakainis. Teka, dalawa ang may puting takip dito. Ano ba itong nasa loob? Mga ugat-ugat to ah. Tommy! Dalawang may puting takip dito! Ano ba dito yung kukunin ko? Ang alam ko isa na lang yan eh. Itong isang botelya, isang halamang ugat lang ang meron. Kahit ano na lang ang kunin mo dyan. Pare-parehas lang naman yan eh. Sige, sabi mo eh. Oh, ito na. Salamat. Pagkatapos mong kumain, inumin mo to para mawala ang paghilab ng tiyan mo. Tapos itong langis, palagi kang magpahid nito para layuan ka ng aswang. Tommy, maraming salamat ha. Medyo gumaan na ang pakiramdam ko. Huwag mo rin kalimutan magsaboy ng asin sa bahay ninyo ha. Tapos palagi kang magsunog ng goma tuwing 6:00 ng gabi. Ipagawa mo na lang sa mister mo o sa mga kasama mo sa bahay kasi buntis ka. Wala akong mister. Wala rin akong kasama sa bahay. Ha? Paano namang wala? Iniwan na niya ako. Mag-isa lang ako sa buhay. Napakatapang mo palang babae. Hanga ako sa'yo. Pasensya ka na ha. Hindi namin alam eh. Ayos lang yun. Basta mag-iingat ka ha? Oo. Aalis na pala ako ha? Paano yan? Gabi na. Kaya ko mag-isa. Hindi. Sasamahan kita. Baka kung anong mangyari sa'yo. Ayos lang talaga ako. Huwag na kayong mag-abala. Hayaan mo na siya, Mika. Konsensya namin kapag may nangyari sa'yo eh. Ang bait niyo naman pala. Sandali lang ha. Kukuha lang ako ng mga panlaban at pangontra laban sa aswang. Diyan lang kayo. Salamat. Paula? Oh, bakit? Sa tingin mo ba nakita ni Tommy ang tali sa braso ko? Sa tingin ko hindi. Nakakapagtaka nga eh. Ibig bang sabihin, nakikita mo siya? Ha? Sino? Yung nagdudugtong sa taling ito, nakita mo ba? Wala ako nakita. Ang nakita ko lang ang tali patungo sa itaas ng bundok. Ano ba kasi yan at para saan yan? Pakiusap. Maging sikreto lang sana natin itong dalawa. Ha? Bakit naman? Basta, wala kang pagsasabihan ng nakita mo, maliwanag ba? Oo, sige, sabi mo eh. Oh, Mika, halika na. Nakakuha na ako ng flashlight. Saan ka ba nakatira? Sa itaas ng bundok. Ha? May bahay pala ron? Ngayon ko lang nalaman. Bumili ako ng lupa sa itaas. Ingat kayo ha? Gusto mo sumama? Hindi na, ayoko. Sumama ka na, dali na. Bakit na pinipilit mo ako? Kainis naman. Ay, bahala ka nga. Bantayan mo tong bahay ha. Kapag dumating sila tatay, sabihin mo may pinuntahan lang ako saglit. Teka lang, ayoko mag-isa dito. Ay, ang gulo mo kausap. Sumama ka na lang kasi. Kunin mo yung isang flashlight. Nasa tabi ng istante ni tatay. May dahilan ako kung bakit hindi ako nagpaiwan. May naramdaman akong kakaiba sa paligid. Parang may matang nakamasid sa akin. Kaya kesa maiwan, sasama na lang ako sa kanila. Nagbilin din si Tommy na magdala ako ng asin sa hindi ko malamang dahilan. Naglagay naman ako ng asin sa may plastik. Pagkatapos nun, naglakad na kami paitaas ng bundok. Tanging mga yabag lang namin ang tumatapak sa lupa at tuyot na mga dahon ang naririnig. Panaka-naka akong sumisilip sa paligid dahil kakaiba na talaga ang nararamdaman ko. Parang may nagmamasid sa amin at sumusunod sa bawat kilos. Mika, malayo bang bahay mo rito? Malapit na. Pasensya na kayo. Kailangan pa ninyong samahan akong umuwi. Walang problema. Mahirap din na maglakad ka rito nang ikaw lang mag-isa. Wala kang flashlight oh. Ayos lang yon, Mika. Walang problema sa amin. Kung may kailangan ka, alam mo na kung saan mo kami pupuntahan. Salamat talaga. Naku, Mika, pansin ko may bumabagabag sa'yo. Huwag ka masyadong magpa-apekto ha, kasi mararamdaman niya ng baby mo. Paula, maraming salamat ha. Medyo nakakahingal palang pagpunta dito sa inyo. Mabuti hindi ka napapagod, no? Sana yan lang talaga. Pasensya na ha. Ayaw ko kayong takutin pero parang may sumusunod sa atin. Ha?
Kanina pa siya nakamasid. Nararamdaman ko siya. Naramdaman mo rin pala? Kanina ko pa yan nararamdaman eh. Meron ngang nasa puno eh. Nagpapalipat-lipat siya para lang maabutan tayo. Bakit ngayon mo lang sinabi? Teka, parang hindi man lang kayo kinakabahan ah. Aha? Sa tingin ko humahanap lang siya ng tiyempo para salakayin tayo. Huwag ka matakot, Paula. Ang mundo ay puno ng rainbows and butterflies. Rainbows and butterflies. Rainbow and butterflies. Paula, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sa tingin ko, yung sumusunod sa atin, siya ang aswang na gustong kainin ng sanggol sa sinapupunan ko. Naku! Umilag kayo! Hukom, puwersahan kaming pinayuko ni Tommy. Napasigaw talaga ako nang makita na may bumato sa amin ng malaking sanga ng puno ng saging. Pinilit kong pinakalma ang sarili ko. Iniisip ko na hindi ako dapat kabahan at ayoko ring maramdaman nila na takot ako dahil kapag nangyari yon, baka matakot at kabahan na rin sila. Muntik na tayo ron. Mabuti na lang nakaiwas tayo. Saging talaga ang binato ha. Dapat bunga ng saging na lang para nakain natin. Uy Paula, magseryoso ka nga. Hindi itong tamang oras para dyan. May gustong manakit sa atin. Tulungan niyo ako. Kahit anong mangyari, huwag niyong ibibigay sa kanya tong anak ko. Sa kanya? Kilala mo ba ang taong to? Hindi siya tao, Paula, kundi aswang. Ha? Aswang? O ikaw tinatakot mo ako. Hindi ako bumibigay sa mga ganyang kwento, ha? Paula, umayos ka nga. Mamaya magalit pa sa'yo yung aswang. Bahala ka, ikaw ang habulin nun. Joke lang naman eh. Masyado kayong seryoso. Natigilan ako nang may malakas na hangin dumaan sa harapan ko. Sa sobrang lakas, nabitawan ko ang hawak kong flashlight. Ang bilis lang nung dumaan ito, pero naaninag ko ang isang maitim at malaking figura. Hindi ako agad nakakilos. Mabuti na lang at nandyan si Tommy. Dinampot niya ang flashlight at hinila kami ni Mika palayo sa lugar na yon. Tumakbo kami ng tumakbo. Naririnig ko ang kaluskos na tila may sumusunod sa amin. Huwag kayong lilingon! Tumakbo na kayo ng tumakbo! Kahit bigyan mo pa ako ng 1,000, hindi talaga ako lilingon, no? Pasensya na talaga kayo, nadamay patuloy kayo sa pagsalakay ng aswang. Huwag mong isipin yun, Mika. Ang mahalaga, makalayo tayo sa kanya. Hindi niya tayo pwedeng maabutan. Kukunin niya ang anak ko. Halika nga rito. Huwag kang mawala ng pag-asa. Everything happens for a reason. Mika! Naku po, Mika! Tumayo ka! Mika, tumayo ka na! Sige na! Pasensya na talaga. Tayo na, bilis! Dumitulong kayo sa likod ko. Naabutan na niya tayo. Anong gagawin mo, Tommy? Paano natin siya lalabanan? Nagdala ka ng asin, di ba? Sabuyan mo siya. Asin? Tatala ba yan? Huwag ka ng maraming tanong. Bilisan mo na. Oo, eto na. Ilalabas na. Masyado ka naman nagmamadali. Nahawakan ko na ang supot ng asin na inilagay ko sa bulsa ng shorts ko. Muli na naman ako naistatwa nang may bumagsak mula sa itaas. Dahan-dahan ako napaangat ng tingin at itinutok ang flashlight sa malaking figura na nasa harapan namin. Matangkad siyang nilalang, mabalahibo ang buong katawan. Mukha siyang unggoy pero ang kanyang mga mata ay kulay pula na matingkad. Napalunok ako ng laway lalo pa nang umisi siya at lumabas ang mahahaba at matutulis niyang pangil. Kumuha si Tommy ng asin sa supot at isinaboy sa malaking nilalang. Hindi kagad ito nakaiwas. Naglaban silang dalawa. Sa bawat hampas ni Tommy ng buntot pagi sa nilalang ay umuusok ang balat nito. Nakikita ko rin na humahaba ang buntot pagi kapag hinahampas niya. Paula! Umalis na kayo! Bilisan niyo! Oo! Mika, halika na! Pero, paano si Tommy? Kaya niya yan. Ang mahalaga, makauwi ka na sa bahay niyo. Pero teka, Paula, bakit? Wala kang kasama sa bahay niyo, di ba? Ayos lang ako. Hindi niya ako magagalaw hanggat nasa loob ako ng bahay. Bilisan niyo na! Hinahabol na naman niya tayo! Pambihira, akala ko ba kinakalaban mo na siya? Masyado siyang malakas eh! Mag-iingat kayo. Tuso at maliksi ang mga banwanhon. Ayun ang bahay ko. Banwanhon? Yan ay isang uri ng aswang na maliksi kong kumilos. Nakita ko ang bahay ni Mika at nagulat ako sa nakita ko. Nagliliwanag ang bahay niya. Merong transparent na bilog na parang pumoprotekta sa bahay. Ang paligid ng bahay niya ay puno ng mga bulaklak. Napansin ko na naman ang tali sa braso ni Mika. Nakadugtong yun sa malaking bulaklak na nasa gilid ng bahay niya. Hindi ko rin alam kung bakit at paano nangyari yun.
Napakamahiwaga ng mga nakikita ko. Bago pa man kami makarating sa bahay niya, ay mabilis na humarang na naman ang nakakatakot na aswang. Hinaribas niya kaming dalawa ni Tommy. Napahiga ako sa ginawa niya. Hindi kaagad kami nakakilos. Kitang-kita ko na patras si Mika. Iniamba ng pangit na aswang ang kanyang kuko. Sobrang haba at tulis din ng mga kuko niya. Nakita ko pa kung paano yun kumislap ng mahagip ng liwanag ng buwan. Tutusukin na niya sana ang tiyan ni Mika nang maisip kong hilahin ang gintong tali na nakita ko. Nagbakasakali akong mahila ko rin si Mika papalapit sa akin. Mika! Mika, lumayo ka na sa kanya! Teka, ano yon? Nakikita mo ba, Tommy? Ang ano? Imposible! Ha? Tumakbo yung aswang? Parang natakot siya, no? Anong meron? Hindi mo ba nakikita, Tommy? Ano ba sinasabi mo? Teka, ang nararamdaman ko lang, may malakas na enerhiya sa paligid. Paano hindi mo nakikita? May lumabas na lalaking sobrang puti sa malaking bulaklak na yon. Bulaklak? Nasaan yung bulaklak? Saka ba nakatingin? Nandun sa tabi ng bahay ni Mika. Makisig na lalaki siya. Pinagmasdan ko ang lalaking lumabas mula sa malaking bulaklak na nasa tabi ng bahay ni Mika. Nakakasilaw ang kaputian ng kanyang balat. Kulay ginto ang kanyang buhok. Meron siyang hawak na setro. Ang setrong yon ay may parang diamanteng lumulutang sa ere. Matulis ang kanyang mga tenga. Hubad ang kalahati ng kanyang katawan habang ang pang-ibaba ay tila paldang sumasayad. Hindi ko nakikita ang kanyang mga paa. May patong siyang mga maliliit na bulaklak sa ulo. May mga dahong nakalutang at nagpapaikot-ikot sa kanyang katawan. Tumingin siya kay Mika at tapos ay napatingin sa akin. Ngumiti siya at bigla na lang naglaho. Hoy, Paula! Paula! Ha? Ay, salamat. Akala ko hindi ka na magigising eh. Bakit? Hindi naman ako nakatulog ah. Paula, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Anong nakita mo? Yung maputing lalaki. Anong lalaki? Maputi. Wala naman ako nakita. Ewan ko, panaginip ko lang yata. Sumama muna kayo sa loob ng bahay ko. Hindi na, Mika. Hanggang dito na lang kami. Baka hinahanap na kami ni tatay. Maraming salamat sa paghahatid sa akin. Sigurado bang ayos lang kayo? Ikaw ang inaalala ko eh. Sabi mo mag-isa ka lang. Kaya ikaw, sigurado ko bang ayos ka lang? Oo naman. Gaya ng sinabi ko, protektado ako basta nasa loob ako ng bahay. Hindi na niya ako masusugod. Kung ganun, tatanawin ka na lang namin dito. Pumasok ka na ha. Yung mga bilin ko, huwag mong kalimutan. Oo naman. Sige, mag-iingat ka. Halika na, Paula. Huy, Paula! Ha? Oo, sige. Kanina ka pa wala sa wisyo ah. Ano ba nangyayari sa'yo? Mauna ka na, Mika. Pagmamasdan ka namin dito. Maraming salamat talaga. Grabe, hindi ko akalaing mapapasabak agad tayo sa labanan. Parang panaginip lang ang lahat na nangyari sa akin. Ano ba kasing nangyari? Naku, pasensya ka na kung nadami kita ha. Hindi ko naman alam na atakihin tayo ng aswang eh. Nakapasok na siya sa bahay niya. O yan, umalis na tayo dito. Mabuti pa nga. Bakasyon ang pinunta ko sa probinsya pero bakit parang ibang naranasan ko? Naglakad na kami pababa ng bundok. Nagpasalamat kami na wala kaming nadaan ng aswang o kung anuman habang pauwi. Hindi ko rin alam kung matutuwa ako sa mga nangyari sa akin. Hindi kami nag-iimikan ni Tommy. Pinapakiramdaman lang namin ang buong paligid. Baka may kung ano na namang sumugod sa amin. Pagkarating namin sa bahay, nandoon na sina Tito at Mama. Sa kayo galing? Kanina pa kami naghahanap. Alalang-alala ako. May dinalaw lang po kami, Ma. Dinalaw? Abay saan naman? Ano po, may nakilala po kaming bagong lipat. Ayun, at nakatira dyan siya sa taas ng bundok. Meron palang bagong lipat dyan. Hindi ko alam yun ah. Kumain na nga kayo. May dala kaming ulam dyan. Matutulog na ako ha. Ako napagod ako sa paggagala namin eh. Ay, Tami, bakit merong ginto dito sa sala? Sa'yo ba to? Ginto ho tay? Aba, ginto ito oh. Para lang siyang bato. Ay, subukan ko nga ikaskas. Aba, Rob, mukhang tunay ngang ginto ito. Paano nagkaroon ng ginto dito? Hindi po sa akin yan, tay. Ikaw, Paula? Hindi rin po sa akin yan. Kung wala nagmamayari, abay sa akin na lang. Mukhang ayaw nyo eh. Hindi kasi ako mahilig sa ginto, kaya wala akong interes sa mga ganyan.
Sa'yo na lang po tita kung gusto nyo. Hindi rin naman po sa akin yan. Abay, ang bait nyo naman. Ibebenta ko ito sa bayan bukas. Alamin natin kung magkano ang halaga, ha? Ang liit lang naman po niyan. Mas malaki pang holin dyan eh. Ano ka ba? Kahit gaano kaliit basta purong ginto, malaki ang presyo. Ayaw nyo bang yumaman, ha? Gusto, pero sa malinis pong paraan. Ano ibig mong sabihin? Hindi malinis ang ginagawa ko? Ayaw nyo naman eh. Anong gagawin ko dito? Ang ibig ko pong sabihin, Ma, hindi naman sa akin yan, kaya hindi ko po pag-iinteresan yan. Ano naman ang gusto mong palabasing bata ka, ha? Ano si Mama? Nagalit agad? Ano ka ba naman ate? Wala namang masamang sinabi si Paula. Huwag kang parang bata dyan kung makapagtampo. Sa'yo na yan, walang aagaw niyan sa'yo. Mabuti pa Paula, kumain na kayo ni Tommy. Pabayaan mo na yung mama mo. Tinotoyo lang yan. Ay, sino tinotoyo? Ate mo ko, ha? Tumigil ka na nga kasi ate. O siya, Paula, lakad na. Sige na, kumain na kayo. Sige po. Tommy, kumain ka na ron. Opo, tay. Halika na, Paula. Pabayaan mo na silang dalawa magdiskusyon dyan. Ay, si Mama talaga. Wala naman akong intensyong masama. Ay, pabayaan mo na. Yung mga ganyan talagang magulang. Konting kibot, akala mo sinusumbatan na siya. Ganyan din naman minsan si tatay eh. Oh, plato para sa'yo. Kukunin ko lang yung kanin at ulam na binili nila. Hirap maging anak. Intindihin mo na lang, ganun talaga sila eh. Ako, Paula, mabuti na lang, hindi mo sinabi yung totoo. Diba, sabi mo wag maingay? Oo, saan kaya galing yung ganito na yun, no? Di ko rin alam. Matapos naming kumain, naglinis lang ako ng katawan at humiga na para matulog. May hinala ako kung saan galing ang ginto na nakita nila sa bahay. Baka galing yun kay Mika. Hindi ko na natanong pa kay Mika tungkol sa lalaking nakita ko sa bahay niya at sa malaking bulaklak na hindi ko pa nakita sa tanang buhay ko. Kakaiba ang babaeng yun. Parang may kung ano sa kanya na hindi ko may paliwanag. Inisip ko na lang na baka guni-guni ko lang ang lahat na nangyari. Maging ang aswang daw na nakasagupa namin. Medyo mukha naman yung unggoy kaya baka mabangis na unggoy lang yun. Lumipas sa mga araw, wala naman ang aswang sumugod sa amin. Pero isang araw, napagpasyahan naming magpinsan na maligo sa ilog. Kami, saan kayo pupunta? Maliligo lang po kami sa ilog, tatay. Ganun ba? O Ma, ikaw, sasama ka po ba sa amin? Ay, hindi na. Pupunta ako sa bayan at ipapatingin ko tong ginto. Hindi ko kasi nabenta nung nakaraan. Ilang araw ko na pinag-iisipan kung anong gagawin. Total, wala namang umaangkin. Ibebenta ko na ng tuluyan. Tapos pupunta ako sa mga dati kong kaklase. Maglalaro kami ng bingo. Aba, si tita talagang tinuloy-tuloy ang pagbingo niya, ha? May papremyo po ba yan? Aba, kapag may halaga ang ginto na ito, bakit hindi? Mamamalengke rin ako kung sakali. Ay, sumama ka sa akin, Rob, ha? Aba, oo naman. Basta bibigyan mo rin ako ha? Aba, syempre, ikaw pa ba? Wala na nga akong choice kung hindi tanggapin ka bilang kapatid ko. Hoy, grabe ka naman sa akin, te. Halika na, iwanan natin sila rito. Alis din po kami, ha? Handa na ako. Oh, ilak nyo na yung pinto. Meron naman kami sariling susi, kaya walang problema. Huwag kang mag-alala, tay. Kami nang bahala rito. Oh, mauna na kami sa inyo, ha? Bye, Ma. Ingat ka po. Pinagmasdan ko silang dalawa habang naglalakad pa palayo. Isinukbit ko ang bag ko. Isinara na ni Tommy ang pinto at kinandado. Naglakad kami papunta sa ilog. Hoy, Paula, bakit may dala ka pang bag? Nandito ang mga pagkain natin, no? Para isang bitbitan lang. Kung sa bagay. Anong dala mo? Wala. Ang bihira. Ako lang palang naghanda. Bakit ba kasi kailangan mo maghanda? May mga tindahan naman sa malapit. Bababa lang tayo ng konti, no, Paula? May tindahan na. Alam naman bumili ka pa, meron naman tayong pagkain. Hukom, nakarating kami sa ilog. Humanap lang kami ng pwesto kung saan ko ilalagay ang bag ko. Nagtampisaw na kami sa tubig. Tuwang-tuwa talaga ako sa lamig ng tubig sa ilog. Hindi ko kasi ito nararanasan sa Maynila. Ang mga ilog sa Maynila ay kagaya na rin ng mga kanal. Ito yung pag-ahon ko sa ilog, preskong hangin na sasalubong sa akin, hindi yung mapolusyong hangin. Ganito pala kasaya mabuhay sa probinsya. Ngayon, alam ko na ang nararamdaman ng mama ko na gusto niyang tumanda na nakatira sa probinsya. Saglit kaming umahon para kumain ng dala kong baon. O, di ba? Kung di ako nagdala, wala sana tayong kinakain ngayon. Oo na, daming alam. Mamaya, uwi na tayo, ha? Malapit na magtakip silim, eh. Tommy,
may gusto lang akong itanong. Ano yun? Nakita mo ba kagabi yung lalaking matingkad ang aura? Anong ibig mong sabihin? Alam mo bang may nakita akong lalaki na nasa loob ng bakuran ng bahay ni Mika? Ha? Ako lang ba nakakita sa kanya? Hindi ko alam sa'yo. Wala akong nakita eh. Imposible. Baka guni-guni mo lang yan. Talaga? Ano kaya yun? Teka, yung nakita mo ba? Siya ba yung dahilan kung bakit umalis yung banwanhon? Oo, natakot siya sa lalaking yun. Bukas siguro yung third eye mo. Third eye? Hindi ko nga alam kung totoo yun o hindi, kaya tinatanong ko sa'yo. Hindi mo naman pala nakita, so baka guni-guni ko lang yun. Paula, sa tingin mo ba yung ginto na nakita ni tatay, galing yun kay Mika? Parehas pala tayo na iniisip. Dapat pala binigay natin sa kanya. Hindi nga natin alam kung babalik pa siya eh. Gusto na kaya siya? Sana hindi siya binalikan ng aswang. Hindi na nasa isip ko. Nag-aalala rin ako nung sinabi niyang wala siyang kasama sa bahay niya. Buntis pa naman siya. Baka kung anong mangyari. Dalami kaya natin. Kailan? Ngayon. Ha? Ngayon? Tingnan mo nga. Padilim na kaya. Umuwi na lang tayo. Bukas na natin siya puntahan. Nag-aalala talaga ako sa kanya. Kanina ko pa nga iniisip eh. Alam ko naman at naiintindihan ko. Pero hindi ka ba nadadala sa sinapit natin kagabi? Gusto ko na talagang sabihin kay Tito yun nangyari eh. Naku, Diyos ko, unang gabi ko sa probinsya, hinabol ako ng unggoy. Hindi yun basta unggoy lang. Aswang yun. Ewan ko sa'yo, basta unggoy ang nakita ko. Hindi ka pa rin ba naniniwala kahit naranasan mo ng habulin ng aswang? Kakaiba ka rin eh, no? Hindi sa hindi ako naniniwala, pero mahirap talagang paniwalaan lalo na kung tinatalo ko ng isip ko. Kung bukas tayo dadalaw, sasama ka ba sa akin? Oo naman, wag lang sa gabi. Matapos naming kumain ay nagpasya na kaming umuwi na. Kami na lang din kasi ang natitirang tao doon. Madilim na, mabuti na lang at nagdala ko ng flashlight. Ngunit habang nag-aanda kami, nakarinig kami ng kaluskos sa paligid. Naalerto kaagad ako. Nagkaroon na ako ng kaba sa tuwing mangyayari yon. Biglang may malamig na hangin dumampi sa amin. Nag-iba ang amoy ng paligid. Yung amoy na parang may nabubulok na karne at amoy ng dugo. Ganun ang naamoy ko. Natulala ako nang may makitang halimaw na nakatayo sa hindi kalayuan sa amin. Makapal ang kanyang mahahabang buhok na sumasayad sa lupa. Maputla ang kanyang balat. Nakita ko kung paano niya pinalabas ang matutulis niyang kuko. Mapupula ang kanyang mata. Ang bibig niya ay may bahid pa ng dugo. At ang kanyang muka ay tila may buhay na ugat na pumipintig-pintig pa. Tommy, nakikita mo ba yun? Oo, patay, wala na akong dalang panlaban dito. Ikaw ba, kahit asin wala? Bakit naman ako magdadala ng ganun? Maliligo ako sa ilog, pabihira oh. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang itsura eh. Tingnan mo yung buhok niya oh, kumpul-kumpul. Parang pagkuskus yan ng kaldero ah. Steel wool ba yan? Ano ka ba? Baka marinig ka. Uy, Diyos ko, bakasyon po ang kailangan ko. Ang binigay ni Lord, adventure! Umilag ka, Paula! Napatalon ako sa gilid nang mabilis na lumapit ang halimaw at sunggaban ako. Tumakbo kami palayo ni Tommy. Habang tumatakbo, binabato niya kami ng mga kung ano-ano. Ang mga taong madadaanan namin ay nagtakbuhan din. Sino ba naman ang mag-uusisa pa kung may makita kang halimaw na nanghahabol? Bakit na sana ako papunta sa may poso nang may pumulupot sa kanang paa ko? Nang lumingon ako, inilawan ko yun ng flashlight. Nakita ko nakapulupot sa akin ang kanyang makapal na buhok. Tumatambol ang aking dibdib, lalo na nang maramdaman ko na parang sinisipsip niya ang dugo ko. Kada galaw ko rin ay lalong sumisikip ang pagkakagapos ng buhok niya sa akin. Paula! Kumapit ka sa kamay ko! Tulungan mo ako, Tommy! Hinihila niya ako papunta sa kanya! Nakakatakot ang tawa niya. Para siya nababaliw. Huwag mo siyang intindihin. Kumapit ka lang sa akin. Tommy! Nako! Nahuli niya rin ako! Nakakapit si Tommy sa poso samantalang ang kanyang isang kamay ay nakahawak sa akin. Parehas na kaming gustong kunin ng halimaw. Akala ko katapusan na namin. Mabuti na lang at dumating si Tito Rob. Sinabuyan niya ng asin ng aswang tapos ay hinampas niya ng buntot pagi. Kaagad kaming nakawala pero hindi kaagad ako nakatayo dahil sa sobrang higpit ng buhok niya sa binti ko. Bumakat yun at nangitim. Nahirapan akong tumayo kung hindi lang ako hinila ni Tommy. Ay, tatay, salamat at dumating ka. Walang anuman anak. Meron kasing tumakbo papunta sa akin at sinabing sinusugod kayo ng aswang. Kaya nagmadali ako.
Ay, buti na lang. O, Paula, halika na. Sandali lang, nahihirapan ako maglakad eh. Eh, bubuhatin na kita. Halika rito. Tommy, madali ka. Tumakbo na kayo sa bahay. Opo, tatay. Bilisan nyo. Magsaboy na kayo ng asin sa paligid ng bahay, ha? Opo, mag-ingat po kayo, ha? Kumapit ka na maayos, Paula. Oo. Bakit kaya tayo hinahabol ng aswang? Sigurado ka bang aswang yun? Hindi naman siya kagaya na nakita natin sa bundok, di ba? Paula, maraming uri ng aswang. Huwag kang magpapalin lang. Oh, yan, malapit na tayo. Hukom, napansin namin na nasa pintuan si Mama. Parang nagtatanong ang itsura niya. Nang makalapit kami, nakita niya ang binti kong nangingitim. Paula, ano nangyari sa'yo? Tita, padaan po muna. Huwag po kayong nakaharang sa pintuan. Naku, pasensya na. Pumasok na muna kayo. Umupo ka muna rito, Paula. Salamat. Anak, ano nangyari sa paa mo? Bakit nangingitim yan? Ha? Diyos ko, ano gagawin natin dyan? Tita, dyan lang po kayo, ha? Magsasaboy lang ako ng asin sa paligid. Asin? Bakit? Ano ba meron? May aswang, tita. Aswang! Ay naku, Diyos ko! Hanggang ngayon may aswang pa rin. Anong gagawin natin? May kumakatok. Sino yan? Ay! Papasukin niyo ako! Ay, Rob! Sandali, bubuksan ko na! Bakit nagdala ka ng aswang dito? Ay, isara mo ng pinto. Bilis! Ayan na! Sinara ko na! Naku po, tinutulak niya. Gusto niya pumasok. Ay, ano gagawin natin? Hindi ko na kayang pigilan ito! Ay, ako rin. Nahihirapan na akong pigilan pa ang pagpasok niya. Tito, Mama, umalis na po kayo dyan. Paula! Lumayo ka dyan sa bintana! Ay, muntik na akong mahuli ng buhok niya. Mabuti na kayo kuha ko. Yumuko ka na, Paula! Dali! Lumulusot ang buhok ng aswang sa may bintana, kaya napadapa ako sa sahig. Muntikan nang tumusok ang buhok niya sa may mukha ko, kung hindi lang siya nasabuyan kaagad ng asin ni Tommy. Nakita ko nagmamantika ang buhok ng aswang. Matutulis ang dulo nun na para bang malaking barena. Natigil ang pagkalabog niya sa pintuan. Akala ko tapos na siya, pero narinig na lang namin ang malakas na kalabog sa itaas. Para bang nabunot niya ang bubong. Ang ikalawang palapag ay gawa lang sa kahoy at mahabang tabla, kaya hindi ako magtataka kung tumago sa mahahabang buhok ng aswang. Nakabitin ang mahahabang buhok na parang may buhay, gumagapang pababa. Parang ahas na akala mo naglalambitin. Biglang bumagsak ang aswang mula sa bubong. Malakas at mabigat. Naistatwa kaming lahat. Humampas sa sahig ang mahaba niyang buhok na parang naging latigo ang itsura. Ang sakit nun sa tenga kapag hinahampas niya sa sahig. Hoy, aswang! Lumayo ka sa amin! Parang awa mo na! Huwag mo kami papatayin! Ano ka ba, Mirna? Huwag kang papatalo sa kanya. Hindi ka dapat sumuko. Anong gusto mong gawin ko? Kung patayin niya tayo rito, wala tayong magagawa! Aswang! Umalis ka na rito! Lakas ng loob mong pumasok sa bahay namin, ah! Ayan! Alam mo, ha? Pumasok ka pa talaga? Ano, masakit ba yung asin? Umalis ka na rito kung ayaw mo patayin ka namin! Kayo ang may kasalanan ng lahat ng ito! Ha? Kasalanan niyo kung bakit ako naging ganito! Ano pag sinasabi mong aswang ka, ha? Di ka naman namin kilala. Suminghal ang aswang at pinalipad niya ang mga hibla ng kanyang buhok. Kagad siyang nahampas ni Tito Rob at nasabuyan naman siya ng asin ni Tommy. Halinhinan sila sa pagbuksa sa aswang. Nakikita kong may luhang tumutulo sa mga mata niya. Napansin ko rin ang gintong tali na kagaya ng kay Mika. Nagdudugtong pa rin ito palabas ng bahay. Tinitigan ko siya ng mabuti dahil baka si Mika ang aswang. Pero imposible. Hinahabol si Mika ng aswang kaya imposibleng aswang din siya. Marahil ay magkaparehas lang sila. Napansin ko rin ang gintong tali ay tila nabahiran ng kulay itim. Tinitigan ko itong maigi at nalaman kong dahan-dahang gumagapang ang itim na kulay para mapalitan ang pagiging ginto nito. Hindi ko kagad napansin na may pumulupot na buhok sa leeg ko. Unti-unti akong napaangat sa sahig. Anak! Naku! Hindi! Ma! Nasasakal ako! Wag! Ang anak ko! Wag ang anak ko! Tigilan mo kami! Paula! Ay, Paula! Hawak ko ang binti mo, anak! Hindi kita bibitawan! Ako, Diyos ko! Ano ba nangyayari dito? Panginoon, tulungan niyo po kami! Ibaba mong pamangkin ko! Tay, matigas yata talagang balat ng aswang na yan. Kahit anong sabi ko ng asin, nalulusaw lang dahil sa buhok niya.
Kakaibang aswang na to. Kahit anong latig ko nga, saglit lang siyang masasaktan pero parang baliwala rin. Gumawa naman kayo ng paraan. Mamamatay ang anak ko, nagkukwentuhan pa kayo dyan! Dahil sa inyo, kaya ako nagkaganito! Ah! Bitawan mo ako! Papatayin na lang kita! Umalis ka na dito, aswang! Nakita kong may sinaboy si Tommy at biglang lumagablab ang buhok ng aswang. Matapos nun ay sinilaban niya. Umalingasaw ang amoy ng nasusunog niyang buhok kaya nabitawan ako. Nasalo naman ako ni Mama. Nakahiga tuloy ako sa katawan ni Mama. Akala ko matatapos ng problema namin pero umikot lang ng mabilis ang aswang ay nawala na ang apoy sa kanyang buhok. Para kaming binuhusan ng malamig na tubig at nanigas ang buong katawan. Umatras ito ng kaunti at lalong nagalit ang mga mata. Ay, pambihirang aswang ito. Kahit anong gawin natin, hindi namamatay. Kakaibang uri siya. Tay, huwag na po kayong humanga sa kanya. Aswang pa rin ho yan. Hindi niyo ako mapapatay ng basta-basta lang! Alam niyo, sa tingin ko, siya ang aswang na nabababalitang sumusugod sa karatig na lugar. Ang balita, hindi raw kaagad tinatablan ng aswang na yan ng mga pangontra. Ibig sabihin, matagal na siyang nakakapambiktima? Ay, yun ang hindi ko alam. Papatayin ko kayong lahat! Hindi ko hahayaang mapatay mo kami! Ay naku, kung ganon, Rob! Gumawa ka ng paraan para hindi tayo mamatay! Salita ka pa ng salita dyan eh! Ate naman, anong gusto mo gawin ko, ha? Hindi nga siya namamatay eh, oh! Winasiwas ng aswang ang kanyang buhok dahilan para mapatid sina Tito Rob at Tommy. Tutusukin na sana nito si Tito pero natigilan nang makarinig kami ng kaluskos. Napatingin kami sa may pintuan ng kusa itong magbukas. Nakita namin si Gavin. May hawak siyang itak na ginamit pang tadtad ng karne. Walang sabi-sabi, sumugod siya sa aswang at naglaban sila. Humanga ako sa ginawang yun ni Gavin. Hindi ko alam kung paano niya nalamang may aswang sa bahay namin. Pero ang mahalaga, dahil sa kanya, maliligtas kami. Nagsisigaw ang aswang. Ginamit nito ang sariling buhok para makalabas ng bahay at makatakas. Kahit na albularyo ang tito ko, wala siyang nagawa sa aswang. Pero ang simpleng si Gavin, kinatakutan siya. Talagang nakakapagtaka yun. Pero ang mahalaga, ligtas na kami. Ayos lang po ba kayo, Mang Rob? Itatayo ko na po kayo. Ay, Gavin, salamat ha. Maraming salamat sa pagtulong mo. Ayos lang ako. Walang anuman. Ay, muntik na tayo ron, tatay. Oo nga mabuti na lang dumating ka, Gavin. Pre, Gavin, maraming salamat ha. Pero teka, paano mo pala nalamang may aswang dito? Sino naman ang gwapong lalaking ito? Ma, si Gavin po yan. Kakilala po ni Tommy. Ganun ba? Ay, ang gwapo, no? Crush ko nga yan, May. Boto ako sa kanya. Sunggaban mo na hanggat may pagkakataon, anak, ha? Ay, nako po kayo magnanay. Naririnig kayo ni Gavin, hoy! Hindi na kayo nahiya, mga lokong to. Ayos lang naman po yun. Kumusta po kayo? Ayos lang po ba kayong lahat? Ayos na ayos. Maraming salamat at tinulungan mo kami, ha? Paano mo yun nagawa? Hindi ko nga rin po alam eh. Kinuha ko lang po yung pangtadtad ko at lumusob dito. May nagsabi kasi sa akin na may aswang na pumunta rito pero natatakot silang lumapit. Hindi ko sila masisisi. Masyadong mahirap kalaban ng aswang na yun. Ginawa na namin ang lahat pero hindi pa rin namin siya natalo. Ayos na ba kayo? Oo, ayos na kami rito. Maraming salamat ha. O paano? Sige, uwi na ako. Ay, nako po! Ang laki ng butas na ginawa niya! Huwag mo nang isipin yan. Ako na ang bahala sa pagpapagawa ng bahay mo. Mabuti nga, yan lang ang nasira eh. Ay, iho, maraming salamat ha. Paano ba kami makakatanaw ng utang na loob? Naku, huwag niyo na pong isipin yun. Ay, hindi. Niligtas mo ang buhay namin. Dapat lang na meron akong gawin. Huwag na nga po. Huwag na po kayo mag-abala. Gusto mo ba ng nobya? Ayan single ang anak ko. Mama, ano ka ba naman? Halika nga rito. Ikaw na nga ginagawa ng paraan eh. Pinipigilan mo pa ako. Nakakahiya ka kasi. Pasensya ka na sa mama ko, ha? Ayos lang yon. O siya, alis na muna ako. Magsara kayo ng pinto, ha? Salamat, Gavin, ha? Walang anuman po yun. Bukas tutulungan ko kayong ayusin ang bahay ninyo. Pre, salamat talaga, ha? Wala na siya.
Ay naku, grabe ang astig niya talaga. Ikaw nga, Rob, magpaliwanag ka sa akin. Albularyo ka bang talaga, ha? Kasi... Bakit ka napapakamot ng ulo dyan? Kung albularyo ka, hindi dapat mapapasok ng aswang ang bahay mo! Ang totoo niyan ate, matagal na ako tumigil. Alam mo naman na simula nang mag-asawa ko, tumigil na ako. Isa pa, mahirap maging albularyo. Palagi ako sinusugod ng mga kung ano-anong nilalang. Yung totoo, umaming ka. Pinasa ba talaga sa'yo ni Lolo ang kaalaman niya sa panggagamot? Pinasa naman niya ang paraan ng panggagamot. Kaya lang... Kaya lang ano? Hoy! Kaya lang ano? Namatay siya bago pa tuluyang ituro sa akin ang lahat ng nalalaman niya sa pag-aalbularyo. Ibig sabihin, nagpapanggap ka lang! Oy, hindi ako nagpapanggap. Yung panggagamot, talaga may kaalaman ako dahil halamang gamot naman ang ginagamit. Pero yung iba, gaya ng orasyon at ritual, hindi ko na alam. Totoo po ba yan, Tay? Anak ko, totoo yun. Kaya nga hindi ko rin maituro sa iyo ang pag-aalbularyo. Ang kaya ko lang ituro ay ang panggagamot gamit ang mga herbal. Naku po. Wala rin pangontra ang bahay mo. Dapat mayroon. Ano ka ba naman? Ay, ate naman. May asin at buntod pagi naman ako. Yung bawang at makabuhay, pangontra naman yun sa aswang. Sadyang kakaiba lang ang aswang na nasagupa natin. Paano tayo matutulog dito? May trabal po kami, tita. Tapalan na lang po muna natin ang butas sa bubong. Mabuti pa. Dito tayo sa sala matulog lahat. Hindi kami pwedeng mag-isa sa kwarto. Tama naman din po yung naisip ninyo, tita. Ganun na nga ang ginawa namin. Tinakpan muna namin ng trapal ang butas, tapos ay natulog kami lahat sa sala. Wala ni isa sa amin ang kumain. Lahat ay natakot. Nilagyan ni Tito Rob ng mga dahon-dahon ang paa ko sa katinalian. Nahirapan kami matulog kaagad, pero dahil sa pagod, hindi ko na malayang nakatulog na ako. Kinabukasan, nagising ako sa amoy ng sinusunog na goma. At sa pagtatalo ng magkapatid, dahil ang utos ni Tito, 6:00 ng gabi magsiga, pero 6:00 ng umaga pa lang daw ay nagsisiga na si Mama. Tiningnan ko ang mga paa ko. Nakahinga ako ng maluwag dahil hindi na yun nangingiti masyado, hindi kagaya ng pagkaitim niya dati. Pambihira ka talaga, Ate Mirna. Nagbuka tuloy tayong tinapa sa umaga. Sabi ko, 6:00 ng gabi. Gabi ka magsisiga. Sabi mo lang 6:00. Anong malay ko kung umaga o gabi? Saka, mas okay na yan para umaga pa lang may pangontra na tayo. Ay, Tita Mirna, aga-aga po nagbabangayan na kayo. Ito kasing tita mo ang galing sumunod sa utos. Sa susunod kasi, linawin mo ang utos mo. Paula, bumangon ka na nga dyan. Kaalis lang ni Gavin. Babalik daw siya mamaya para tulungan tayong ayusin ang bubungan ng bahay. Nay, naantok pa po ako eh. Ay hindi, tumigil ka dyan. Tumayo ka at makakaistorbo ka sa magkukumpune. Tatayo na po. Iiwan ko muna kayo rito, ha? Saan ka naman pupunta? Mag-aasikaso nga para mag-ayos ng bahay Pupunta ako sa kaibigan kong albularyo. Ayun, si Dr. Kwak-Kwak. Kukonsulta sa totoong albularyo. Ay, ate, puro ka pangasar. Sumama ka kaya sa akin. Pupunta naman dito si Gavin. Meron sila makakasama. Kung sugurin tayo ng aswang, baka ipalapa mo ko para lang makatakas ka. Si ate naman talaga ang dumi ng isip Tsaka may maibibigay rin ako sa kaibigan kong yon. Mahalagang bagay yon. Teka nga muna, ha? Teka lang, ha? Kukunin ko muna sa istante ko. Lumayas ka na nga. Tatapusin ko ang pagsusunog ng goma. Maayos na ba ang paa mo, pinsan? Oo, maayos na. Epektibo naman ang halamang gamot na binigay ni Tito Nakakalakad na nga ako. Mabuti naman. Maglilinis lang ako ng katawan. Sige. Liligpitin ko na lang din muna tong hinigaan natin. Pasensya na, naistorbo ka. Okay lang. Naglinis na ako ng katawan. Ilang minuto rin ako sa banyo at nang paglabas ko, nakita ko pa rin si Tito na may kung anong hinahanap. Nasa sala lang si Mama at nag-aasikaso ng mga kurtina ng bintana. Napalingon din siya kay Tito Rob dahil may nasagi itong gamit kaya nalaglag. Tito, may problema po ba? Ay, Rob, ano pang ginagawa mo dyan? May hinahanap lang ako. Kanina ka pa dyan hanap ng hanap. Kulang na lang baliktarin mo ang bahay. May nakita ba kayong botelya rito na puti ang takip? Meron ako nakita dyan Ayun nasa harapan mo na. Hindi ito. Aba, malay ba namin sa hinahanap mo? Naku, patay na. Saan ko na ilagay yun?
Tatay, bakit niyo po hinahanap? May pagbibigyan ho ba kayo? Ha? Ano kasi, delikado kasi ang laman ng botelyang yon. Ibibigay ko yun sa kaibigan ko. Hindi po ba gamot niyo yun? Hindi, no. Iba ang laman nun. Ano po bang laman nun? Ay, alam ko mahuhusgan ako, pero tulungan niyo ako makita ang botelya. Delikado kapag napasa kamay yun ng ibang tao. Bakit nga? Ano ba sikreto mo, Rob? Paikot-ikot lang tayo hindi mo na lang sabihin. Ang totoo niyan, nagsaliksik ako sa mabisang lunas para maibalik ang aswang sa pagiging tao. Iniisip ko baka may mas madaling lunas kung sakaling maging aswang sila ng sapilitan o aksidente. At tumuklas ako ng panlunas para doon, para maibalik ang aswang sa pagiging tao. Iniisip kong baka may mas madaling lunas kung sakaling maging aswang sila ng sapilitan o aksidente. At tumuklas ako ng panlunas para doon. Abay, ano nga kasi ang mayroon sa bote na yon? Laman yung espesyal na langis, isang ugat ng halaman at laway ng isang aswang. Ha? Ano po? Kung hindi ka pa naman talaga baliw, Rob. Nagsasaliksik ka ng lunas pero ang lunas mo may laway ng aswang? Abay, pambihira ka naman talaga no? Ito ko lang yung nilagay Bakit nawawala? Hoy, kayong dalawa, nakita niyo ba yon? Tommy, Shh! Hanapin mo na lang, baka nandyan lang yon. Kanina ko pa nga po hinahanap. Kinakabahan tuloy ako. Hindi ko pa yun nasubukan, baka palpak. Bakit naman kasi alam mong delikado at hindi pa nasusubukan kung saan-saan mo nilalagay? Mamaya nagamit pala namin yon. Ano ba mangyayari kung sakaling magamit yon, ha? Kung tao ang gagamit, may posibilidad na maging aswang yon. Lalo na kung iinumin niya. Eh, bakit naman niya iinumin? Ba, hindi ko rin alam. Basta kung sakali lang na mainom niyo yon, sigurado ako magiging aswang siya. Mamaya nagamit ko yun sa kape ko. May pinalagay ka pa naman sa tsaa ko. Sabi mo, ginseng yon. Ligtas ang inilagay mo. Ano ka ba, ipapahamak ba kita? Hoy, kayong dalawa, sigurado ba kayong wala kayong nakitang ganun ng itsura? Bakit nagtitinginan lang kayong dalawa? Mukhang may alam kayo, ha? Wala po kami nakita. Tommy. Totoo ba yon, Paula? Po, ano po Ano, nakita niyo ba o hindi? Ay, hindi po. Kapag nakita po namin, sasabihin kaagad namin. Ay nako, Rob. Magiging sagaba lang yan sa buhay natin. Siguro naman, ngayong alam na natin na nangyari. Kung may makakita man ng botelya na yon, hindi nagagalawin. Ay, makakalimutin na talaga ako. Kung pwede lang wag nang tumanda, ginawa ko na. Nagdadrama ka rin. Tanggapin mo ng kukupas din tayo. Ang mahalaga, maging masaya tayo kahit sandali. Paula, teka nga. Po, parang namumutla ka yata. Kulang ka ba sa tulog? Ha? Opo. Matulog ka ng matulog kung gusto mo pagkatapos nilang magkumpune, ha? Nag-leave ka pa para magpahinga, hindi magpuyat. Huwag mo nang isipin yung aswang-aswang na yan. Pero kung gusto mo, umuwi na tayo sa Maynila. Ha? Pero paano po sila, tito? Sigurado akong kaya na nila yan. Huwag niyo kaming alalahanin dito. May mga karanasan naman na kami. Kung natatakot na kayo, umuwi na kayo sa Maynila. Hindi po. Kailangan nating masolusyonan ng problema bago tayo umalis. At saka di po ba sabi niyo kayo ang bahala sa pagpapaayos, Mama? Ayaw nga pala. Kunin mo nga, Paula, ang wallet ko sa kwarto. Mabuti na lang, aswang lang ang loob sa atin at hindi magnanakaw, kundi ubos ang pinagbehentahan ko ng ginto. Kunin mo sa taas, dali. Nailagay ko ron yun kanina. Sige po, Ma. Hukom, umakyat ako sa second floor. Natumba pa ako. Mabuti na lang at nakakapit ako sa hawakan ng hagdanan. Nanlalambot ang tuhod ko. Ang description sa akin ni Tito Rob ay kaparehas ng gamot na ibinigay ko kay Mika. May posibilidad na maging aswang si Mika dahil sa ginawa ko. Kinuha ko ang wallet niya at saka bumaba para iabot. Para akong tinakasan ng kaluluwa. Umupo ako sa upuang gawa sa kawayan. Umalis na silang magkapatid dahil kukunin daw ang materyales sa ibaba. Natira na lang kaming magpinsan. Nakita ko napahilamos sa muka si Tommy. Uy, Tommy, anong gagawin natin? Dapat sinabi na natin kay Tito Rob ang totoo. Sandali lang, magulo pang isip ko. Paano kung maging aswang si Mika? Paano natin siya magagamot? Nag-iisip pa ako, okay? Pero paano kung yung aswang na nakita natin at nakalaban natin, si Mika pala? Sumasakit ang ulo ko. Ano bang kalokohan itong pinasok ko? Dapat talaga sinabi na lang natin ng totoo. Paliw ka ba?
Eh di tayong pinagalitan. Kasalanan mo to eh. Oy, bakit ako lang? Ikaw itong nagbigay ng gamot sa kanya, ha? O bakit? Sino ba nag-utos sa akin gawin yon? Malay ko bang mali ang gamot na naibigay natin? Wala rin akong ideya eh. Ay, wisit, nakakainis. Kawawa naman si Mika. Kaya pala yung aswang parang gusto na tayong tapusin. Tayo pala ang dahilan kung bakit siya nagkaaganon. Kaya palang sabi niya, kasalanan natin. Sa tingin ko, siya talaga yung aswang na yun. Nangyari nang nangyari. Kailangan lang natin gawin ay humanap ng solusyon. Anong solusyon? Dalawin natin si Mika. Eh paano kung... Wala tayong magagawa. Kailangan nating alamin ang kalagayan niya. Tapusin ko lang muna yung pag-ayos ng bahay tapos pupuslit tayo doon. Anong pinag-uusapan niyo? Uy! Pre naman nagulat ako ah. Ikaw pala, Gavin. Nako, pasensya na kung nagulat kayo ha. Ngayon na ba tayo magsisimula? Wala pa yung materialis eh. Nakasalubong mo ba sila tita? Naku, hindi. Tara, puntahan natin para maiakit natin. Sige, mabuti pa nga. Dito ka muna, Paula ha. Ilang saglit pa dumating sila at nagsimula ng magkumpuni. Hindi na bumalik sina Mama at pupunta raw sila sa kaibigan ni Tito. Inasikaso sila ni Tommy at naghanda ng pagkain habang nagkukumpuni. Napansin kong umiiwas na si Gavin na pumasok sa loob ng bahay. Umaakit lang siya sa bubong at dun siya nag-ayos samantalang sa loob naman si Tommy. Mga hapon sila natapos. Saktong dumating din sina Mama at Tito. Nagpaalam na si Gavin kahit pinipigilan namin siyang makaalis para doon na kumain ng hapunan. Nakakuha na ako ng panlaban sa aswang. Ang sabi ng kaibigan ko, marahil ang aswang na lumusob sa atin ay kubot. Hindi ko lang talaga alam kung bakit niya tayo sinugod. Tito, meron ka po bang nakuhang gamot kung sakali man na may makainom ng gamot na ginawa mo? Bakit mo na itanong? Wala lang po. Baka kasi may aksidenteng makainom po nun sa atin. Mas maganda ang handa. Ay nako, buti pinaalala mo. Pinahingi ko siya ron sa kaibigan niya. Paano kung ginawa niya akong aswang dahil sa ginseng ko daw? Mabuti ng handa, no? Sinabi ko naman sa'yong totoong ginseng nga binigay ko. Ay nako, mahirap na. Ikaw na rin ang nagsabing makakalimutin ka. Paano kung maging aswang ako? Pwede po bang patingin? Ito. Ang sabi ng kaibigan ko, mabisa yan sa kahit anong uri ng pangyayanggaw. May laman daw itong holy water at dinasalan din. Hukom, alam kong masama ang ginawa ko, pero wala akong nagawa. Palihim kong kinuha ang gamot na yon at binulungan si Tommy. Pasikreto siyang kumuha ng mga pangontra kung sakali mang maging agresibo si Mika. Pagdating namin sa bahay niya, napansin kong nalalanta na ang malaking bulaklak sa bakuran niya. Nang makalapit ako, napansin kong malaking dilaw na bulaklak pala ito, pero ang nakapagtataka, wala itong mga dahon. Isang manipis na tangkay lang tapos ay bulaklak na. Nakadugtong ang gintong tali sa gitna ng bulaklak. Nabahala ako sa nakita ko dahil nangingitim na ang tali at kaunti na lang ay magiging itim na itong lahat. Tao po! Mika? Mika? Tao po! Anong ginagawa niyo rito? Ay, naku, ginulat mo naman kami. Nandyan ka pala sa likod namin. Mika, anong nangyari sa'yo? Biglang laki ng tiyan mo tapos nangingitim ang mga kuko mo. Parang puyat ka rin. Umalis na kayo. Sandali lang, Mika. Huwag mo akong hawakan! Mika, hindi kami nandito para makipag-away. Nandito kami para itama ang nangyari. Itama? Ibig sabihin, alam talaga ninyo nangyari sa akin. Kumalma ka lang, tutulungan ka naming gumaling. Paano ako makakasigurong pagagalingin niyo ako, ha? Hindi na. Umalis na lang kayo habang kaya ko pang pigilin ang galit ko. Mika, maniwala ka sa amin. Hindi namin intensyon na magkaroon ka ng sakit. Nagkamali lang kami ng bigay sa'yo eh. Ang pagkakamali niyong sisira sa buhay na magiging anak ko. Kaya nga kami nandito para itama ang lahat. Kapag hindi ka nakabalik sa pagiging tao, baka mamatay ang anak mo. Hindi niyo alam kung gaano ko kinasusuklaman ang ginagawa ko. Pero hindi ko mapigilan. Mika, patawarin mo kami. Hindi talaga namin alam. May dala kaming gamot. Kailangan mo lang inumin para bumalik ka sa dati. Wala na akong tiwala sa inyo. Lalo pa't nakita kong pinagtanggol kayo ng banwanhon. Ha? Pinagtanggol kami ng banwanhon? Anong reaksyon yan? Nakaplano siguro ang lahat ng ito, no? Maging sa pagpunta ko sa inyo. Ginawa niyo to para maibigay ako sa kanya. Ha? Mika, ano ba sinasabi mo? Pakiusap naman, Mika. Makinig ka naman sa amin. Para rin to sa kapakanan mo at sa bata sa tiyan mo.
Kung importante ang kapakanan ko sa inyo, hindi tayo ahantong sa ganito. Patawarin niyo ako pero kapag hindi ko nakontrol ang sarili ko at hindi pa kayo umalis dito, pasensyahan na lang tayo. Mika, makinig ka muna sa amin. Hindi ka namin sasaktan. Hindi na ako makikinig sa inyo. Paano ako magtitiwala sa kaibigan na gustong pumatay sa anak ko? Nakikipagsabuatan kayo sa kanya, no? Ha? Sandali lang. Ano ba sinasabi mong kaibigan? Mika, may pag-asa pa. Kinuha ko nga to sa tito ko para lang magamot ka eh. Teka, ano yun? May naririnig akong kaluskos na naman. Nag-iba rin ang ihip ng hangin. Nandito na naman siya. Siya? Sino? Yung lalaki bang may mukhang anak araw? Paano mo nalaman yan? Dati pa, simula nung unang punta ko rito. Hindi nagpapakita si Kai sa ibang tao. Maliban na lang kung mabuti kang tao. Baka mabuti akong tao. Pero hindi siya ang tinutukoy ko. Ang Banwanhon, nandito na naman. Ano? Yung aswang? Hindi niya talaga ako titigilan. Mika, lumalaki yung tiyan mo. Teka, parang ang bilis naman yata lumaki niyan. Parang mahanganak ka na. Siguro, kayo nagtawag sa Banwanhon, ano? Ha? Ano ba sinasabi mo, Mika? Oh, Tommy. Wala, nandito pala kayo. Gavin? Bakit nandito ka? Pre, ikaw pala. Mga masasama kayo! Sandali lang, Mika. Hindi kami masasama. Tutulungan ka namin. Umalis na kayo, mga traidor! Ano ba sinasabi mo? Ang sinasabi niya ay ito. Napatingin kami kay Gavin. Napangangako nang makita ang nangyari sa kanya. Nangitim ang kanyang katawan. Lumago ang kanyang buhok. Tumalas at humaba ang mga kuko at nagmukhang unggoy. Hindi ako kagad nakagalaw. Hindi ko akalaing ang gwapong si Gavin ang aswang na sumugod sa amin nung hinatid namin si Mika. Itinaas niya ang kamay at ihahampas na sana sa amin nang hilahin ako ni Tommy papalayo. Sa sobrang lakas ng pagkakahila niya ay nadapa kami at sumadsad sa lupa. Agad na tumayo si Tommy at hinugot ang kanyang buntot pagi para labanan si Gavin. Walang iya ka, Gavin! Ikaw palang aswang na Banwanhon! Nagulat ka ba? Pero bakit? Hindi naman talaga kayo ang puntirya ko, kundi si Mika. Ano? Pero dahil nandito na kayo, mas masaya. Mas marami akong pagkain. Hindi kami papayag sa gusto mo. Sa totoo lang, naiinis na ako sa inyo. Dahil sa binigay niyong gamot sa kanya, naging aswang tuloy siya. Kapag hindi ko nakain ang bata sa loob ng tiyan niya, mawawala na ang bisa at sarap ng sanggol. Hindi kami papayag na makuha mo ang sanggol sa sinapupunan niya! Wala kayong magagawa! Paula, pumasok ka na sa bahay ni Mika. Painumin mo siya ng gamot. Ako nang bahala kay Gavin. Ha? Pero paano ka? Si Mika ang puntirya niya. Pero hindi kita pwedeng iwan. Lumakad ka na! Oo, sige na. Tumakbo ako papunta sa pintuan kung nasaan si Mika. Pakatok pa lamang ako nang mabilis na humarang sa akin si Gavin at hampasin ako palayo gamit ang braso niya. Muli akong sumadsad sa lupa pero hindi ako nagpatalo. Sabay kaming sumugod sa kanya. Hinahampas-hampas siya ni Tommy ng buntot pagi samantalang ako ay panay ang saboy ng asin sa kanya. Hindi ko na malaya na nakalapit na pala siya sa amin. Gamit ang mga braso niya, hinawakan niya kami at pinag-untog saka hinagis palayo. Aray! Ang sakit! Uy, ayos ka lang ba, Paula? Ang sakit ng siko ko. Nasadsad sa bato. Tumayo ka na, bilisan mo. At anong gagawin ninyong dalawa, ha? Bakit namin sasabihin sa yung pangit ka? Kung anong kinagwapo mo bilang tao, siyang kinapangit mo kapag naging aswang. Matabil pala ang dila mo. Lumayo ka sa amin! Ha? Tigilan mo kami! Bakit ko kayo titigilan? Magiging pagkain ko kayo. Hindi ako papayag na hahadlang kayo sa plano ko. Hukom, sadyang mabilis ang aswang. Pilit namin siyang tinataboy habang nagsasaboy ng asin at naghahampas ng buntot pagi. Pero sadyang hindi namin siya kinakaya. Maliksi talaga siyang kumilos hanggang sa may tumalon mula sa bintana ng bahay ni Mika. Nagsaan yung aswang siya at sinugod si Gavin. Pinagmasdan lang namin silang dalawa habang naglalaban. Tatlo na kaming sumugod kay Gavin at halos sabay-sabay kami. Napayuko ako dahil sinusubukan niya kaming dakutin na para bang mga bato lang kami.
Tinusok siya ni Mika gamit ang kanyang mga buhok, pero dahil nga sa bilis nito ay nakailag siya. Saglit siyang umatras papalayo. Aba, talagang nagkaisa na kayo para pabagsakin ako ah. Tigilan mo na ako at ang anak ko! Bakit ko naman kayo titigilan? Masarap ang amoy ng anak mo. Mabango talaga kapag anak ng abyan. Ano? Abyan? Anong ibig niya sabihin, Tommy? Kaya nga niya siguro gusto makuha ang anak ni Mika dahil doon. Ano nga kasi yun? Ang abyan ay isang uri ng engkanto. Engkanto? Kakainin na kita bago patuluyang mamatay ang bata sa sinapupunan mo. Hindi ako papayag! Lalaban ako hanggang sa huli! Naku po, naglaban na naman sila. Anong gagawin natin, Tommy? Ano pa nga ba? Di lalaban din tayo. Pero nakita mo naman kung gaano siya kagaling umiwas, di ba? Baka may iba pang pwede tayong gawin? Kailangan na nating mapainom ang gamot kay Mika. Pero paano? Ayaw niya nga makinig sa akin eh. Paula, di ba may sinabi ka sa akin tungkol sa malaking bulaklak? Oo, bakit? Base sa kwento ni tatay, ang bulaklak na yun ay lagusan ng abyan. Yun din ang simbolo ng buhay ng bata sa tiyan ni Mika. Binubuntis nila ang mga mortal na babae sa panaginip. At kapag nabuntis, may gintong sinulid na kokonekta sa lagusan at sa babaeng nabuntis niya. Oo, nakita ko yun. Meron bang paraan para mapagaling natin si Mika at matalo ang banwanhon na yan? Kaya pala kapag nasa loob siya ng bahay, hindi siya kayang atakihin ng aswang. Pero ngayong nalaso na siya at nagiging halimaw, humihina rin ang depensa na ibinigay ng abyan. Pwede nating gawin ang alam kong paraan. Kapag namatay ang bulaklak, ibig sabihin lang nun mamamatay rin ang bata sa tiyan niya. Subukan mong patakan ng gamot ang bulaklak. Tapos ano? Pipilitin natin si Mika na tawagin ng abyan. Siya lang ang makakatawag doon. Bakit? Wala akong alam sa pagtawag ng abyan. Kaunti lang din ang alam ko. Matutulungan niya tayo para matalo ang aswang. Bahala na, susubukan ko. Lumapit ako sa bulaklak na tila tumitibok ang liwanag. Halata mong nawawalan na siya ng buhay dahil sa itim na dumadaloy sa gintong tali. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit yun nangyayari, pero isa lang ang nasa isip ko. Baka dahil yun sa pagiging aswang ni Mika. Huminga muna ako ng malalim bago pinatakan ng gamot ang gitna ng bulaklak. Nakita ko kung paano unti-unting bumubukadkad ito. Naglabasan ng mga paru-paro sa paligid at inikot-ikutan nila ang bulaklak. Pinagmasdan ko kung paano dumaloy ang gintong likido sa loob ng tali papunta kay Mika. Lumakas ang ihip ng hangin at parang may dumaang ipo-ipo. Anong nangyayari? Mika! Tommy, nilagay ko na yung gamot. Naku, Mika! Mika, makinig ka sa akin. Tawagin mo na ang abyan. Siya lang ang makakatulong sa atin. Huminahon ka nga, Paula. Kita mo nahihirapan pa ang katawan niya dahil sa gamot. Anong kalokohan ang ginawa mo, Paula? Mabilis na naman ang pagsugod ni Gavin. Paglapit niya sa amin ay pinatalas niya ang kuko at kinalmot ako. Ginamit ko ang braso para salagin siya. Napahiyaw ako dahil sa sakit. Samantalang si Tommy naman, walang habas siyang hinaampas ng buntot pagi pero nakakailag talaga siya. Napapagod na kami sa paraan niya ng pakikipaglaban. Bugbog na rin ang mga katawan namin. Akala niyo ba matatalo niyo ako? Ha? Hindi kailanman! Diyos ko, tulungan niyo po kami. Ilayo niyo po kami sa masama. Paula, tumakbo na kayo ni Mika! Ano? Hindi kita iiwan, no? Puntahan mo na si Mika, bilis! Oo! Akala talaga ninyo makakatakas kayong lahat? Hindi ko hahayaan yon! Tumahimik ka! Tayo ang magtuos pangit na halimaw! Mika! Mika! Naku, nakahiga na siya sa lupa. Mika, gumising ka! Paula, makinig ka sa akin. Gusto man naming matalo ang Gavi na yan, pero nahihirapan kami. Kailangan namin ng tulong. Unti-unting bumabalik ang harang. Ibig sabihin, natanggal na ang pagiging aswang ko. Hindi ko akalaing epektibo ang gamot na yon. Salamat at magaling ka na. Pasensya na kayo. Pinagkamalan ko kayong kakampi ng aswang. Mika, dito pa talaga tayo magkukwentuhan, ha? Mamaya na natin isipin yan. Ang kailangan natin humingi ng tulong sa abyan. Baka pwedeng tawagin mo siya? Kapag tinawag ko siya, siguradong kukunin niya ang anak ko. Ha? Bakit? Paano yan? Kailangan nating makalabas. Gabayan mo si Tommy para makalabas. Makalabas saan?
Alam kong nakikita mo ang hugis kalahating globo na pumoprotekta sa bakuran. Kailangan nating makalabas. Pero paano si Tommy? Hindi siya maaapektuhan, lalo na kung hindi naman niya nakikita ang mga yon. Pero ang aswang, nakikita niya. Sige, tara na Mika. Bilisan natin ang paglabas. Kahit pagod na at marami akong galos, kumilos pa rin ang katawan ko para makalabas kami sa harang na sinasabi ni Mika. Malapit na kami sa labas nang humarang ang banwanhon. Nanlaki ang mga mata ko nang nakaamban na naman ang kanyang matutulis na kuko. Agad na dumating si Tommy at hinampas siya ng buntot pagi, dahilan para tumama siya sa gintong harang. Nakita ko kung paano umusok ang likod ni Gavin nang lumapat ito. Humiyaw siya ng napakalakas saka lumayo. Hinila ko si Tommy kaya nakalabas kami sa harang. Hindi na kami nasundan ni Gavin dahil hindi na siya makalabas. Anong nangyari sa kanya? Bakit bigla na lang siyang napaso? Wala namang apoy sa paligid Tama ka, Mika. Hindi na siya makalabas. Ngayon, tatawagin ko na ang abyan para matapos na siya. Ano bang sinasabi mo? Tommy, naalala mo, may gintong harang sa paligid ng bahay ni Mika. Yun ang dahilan kung bakit hindi nakakalapit si Gavin kapag nasa loob siya ng bahay. Ngayon naman, hindi siya makalabas. Oo nga pala. Ha! Yan ang napala mo. Masyado ka kasing mayabang. Hindi ka na makalabas, no? Ha? Mga walang iya kayo! Mga duwag! Tinawag ni Mika ang abyan na kanyang gabay. Muli itong lumabas sa malaking bulaklak at pinarusahan si Gavin. Pinaapoy siya ng pinaapoy. Nakita namin kung paano siya natupok. Hindi ko akalain na makakasaksi ako ng ganong kaganapan sa tanang buhay ko. Matapos noon ay saglit silang nag-usap at bumalik na rin sa kaharian nila ang abyan. Mika, ano sabi ng abyan sa'yo? Ang sabi niya, hindi niya kukunin ang anak ko. Mabuti naman. Kapag nanganak raw ako, otomatikong may kakambalang anak ko sa kaharian nila. Yun ang sabi niya. Mabuti naman at nagkasundo kayo. Akala ko talaga kukunin niya ang anak ko. Mabuti na lang talaga tapos na ang buhay ng aswang na yan. Hindi ko akalain na masama siya. Mabait naman siya sa amin nung tao pa lang siya. Hindi talaga natin pwedeng husgahan ang tao base lang sa kanyang kaanyuan. Oo nga pala, pasensya na kayo sa inasal ko. Wala yon, pasensya na rin Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana naging aswang. Ang totoo niyan, hindi ako albularyo. Kasalanan ko rin kasi kasabot niya ako sa pagpapanggap. Pasensya ka na, Mika, ha? Ayos lang, kalimutan na natin yon. Magsimula tayo ng bagong buhay. Isinama namin si Mika sa bahay para gamutin siya ni Tito Rob. Pagdating namin doon ay saka ko naramdaman ang mga sugat at ang pagod ko. Ginamot din kami ni Tito Rob. Nalaman din namin na hindi pa naman kabuuan ni Mika. Mayroon pa siyang 1 buwan ayon kay Tito. Mula noon, naging magkaibigan na kami. Umuwi kami ni Mama sa Maynila pero taon-taon ay bumalik kami sa probinsya. Nagsilang pala na magandang anak si Mika at pinangalanan niya yung Paulina, alinsunod sa pangalan ko. Sa totoo lang ay nawiwindang pa rin ako sa mga na-experience ko sa probinsya namin. May mga bagay talaga na hindi maipaliwanag ng siyensya. Hindi naman na naulit yon. Doon ko nalaman na kailangan pala nating buksan ang isipan sa mga ganong pananaw. Your Honors, hukom, hindi tayo nag-iisa sa mundo. Araw-araw ay susubukin tayo ng dilim. Ngunit kung mananalig tayo sa Panginoon, sa huli, ang kabutihan ang siyang magwawagi.